Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa itinatayong 13-story NKTI Legacy Building sa Quezon City na inaasahang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. May detalye si Christian Bascones. Christian. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Yan ang target ng pamahalaan sa oras na matapos na ang bagong 13 palapag na Hemodialysis Building ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magiging pinakamalaking dialysis center sa rehiyon ang pasilidad sa oras na makumpleto ito. Personal niya ring ininspeksyon ng konstruksyon at inatasan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na pabilisin ang pagtatapos ng proyekto. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang proyekto dahil mahigit 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Kaya kailangang palawakin ang mga serbisyong pangkalusugan para sa mga nangangailangan ng dialysis. Magkakaroon ng bagong gusali ng 200 makabagong dialysis machines na magpapalaki sa kapasidad ng NKTI na makapagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Target ding masimula itong tumanggap ng mga pasyente bago matapos ang 2027. Binigyan din ng Pangulo na pinalawak na ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga pasyenteng may CKD. Kabilang dito ang pagtaas ng saklaw ng hemodialysis sessions mula 90 hanggang 156 at pagtaas ng benepisyo sa bawat sesyon mula 4,000 pesos hanggang 6,350 pesos. Ayon sa Pangulo, bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang sistema ng pangangalagang pangkalusugang at mapalawak din ang access sa life-saving dialysis treatment at mabawasan ang gastusin ng mga pasyente at kanilang mga pamilya. Iyan ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kasong hazing laban kay resigned Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng team building activity sa Aurora na kinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Nadili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maituturing na hazing ang aktibidad dahil nagdulot ito ng pisikal na paghihirap kabilang ang sapilitang ehersisyo at paglalagay sa mapanganib na kondisyon. Lumutang sa investigasyon na sinadya umano ang pagpili ng petsa kasabay ng low tide at isinailalim ang mga manlalaro sa matinding pagsubok mula madaling araw. Nasawi ang mga biktima matapos tangayin ng malalakas na alon habang nasa dagat. Nailigtas sa mga miyembro ng Bureau of Fire Protection ang isang babaeng nahulog sa view deck sa Mati City, Davao Oriental. May detalye si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, sugatan ng isang babae matapos itong mahulog sa bangin sa view deck sa barangay Abadas, Mati City, Davao Oriental, gabi nitong Huwebes, Hunyo 25. Ang biktima, kinilala lamang sa alias na Shi na residente sa barangay Matyaw ng nabanggit na bayan, ay agad na dinala sa paggamutan dahil sa mga sugat na natamo nito dahil nga sa pagkahulog. Ayon sa investigasyon, isang concerned citizen ang humingi ng tulong sa fire station Mati dahil napansin nito ang isang tao sa ilalim ng bangin na nagpasaklolo. Nerespondihan nila ang pangyayari, ngunit pahirapan pa ang pag-ahon nila sa biktima dahil na rin sa lalim ng bangin. Agad naman itong dinala sa ospital na ngayon ay patuloy pang ginagamot ng mga doktor. Patuloy rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang sanhi ng pagkahulog ng biktima. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa Free-to-Air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.